Isel po. Si Sel, no? Anong planeta si Sel? Hello? Opo, ma'am, nakakain ka na ba? Hindi pa? Ano po? Paputol-putol nga po. Hindi ko maintindihan masyado. Idugtong mo na lang. Teka lang, standby. Ako tatawag sa'yo. Ako tatawag. Saglit lang. Abir, buksan tani. Yan. Ayan. Narinig mo na ba? Opo, narinig na. Klaro na. Oo, klaro na. Plastar ang cellphone. Ilagay dyan sa patungan. Papuuti kaya patungan mo yung cellphone. Saglit po. Mga ngiting ganyan. May tinatago yung mga yan. Bakit? Mga ngiting ganyan ba? May work na po kasi. Ano po? May work po kasi. Ma? May inuutos yung amo ko. Ay, may utos. Pala unahin mo yung amo mo bago tumawag sa akin. Ay, ako pala tumawag. Eh, pagtawag ko po, tapos maya-maya nag-utos na po. Ay, paano? Ano ba inutos sa'yo? Luluto daw ng area niya. Magluluto? Dito po ako kasi sa Saudi. Magluluto ka ng ano? Ng pagkain niya. Ay, sus. Bakit anong oras dyan ngayon sa Saudi? Ano pa lang? 3:46. 3:46? Bakit inutusan ka ng amo mo? Ano ka utusan dyan? Opo. Sabay. Kaya naman pala. Nagtaka lang ako bakit inutusan ka. Siguro utusan ka. Tapos sa langaw. Katulong ko sa bahay niya. Oo. Lizelle, no? Si Zel Aguliana. Anong lugar mo? Miss Lizelle? Iloilo. Ilongga po. Ilongga. Basta Ilongga, ano gani? Guwapa. Yun daw, sabi nila, basta Ilongga daw, guwapa, malambing. Basta Ilongga, gwapa, malambing. Malambing ka ba? Medyo. Aragoy, landian mo pagid ga. Medyo. Aragoy ulit Mamaya na rin yung bato sa anong boyfriend. Nahugasan na baga? Pinggan hugasan na? Oo, kakahugas lang po. Kakahugas lang. Anong sinabon mo? Ferry. Ha? Ferry. Ferry? Dito po ferry po ang pangsabon dito sa plato. Walang joy. Walang joy, ferry. Ako nga Ariel eh. Ganyan? Excuse me. Ilang taon si Zel? 32. 42? 32. Mo na, klaruha kay bungol ko. 32 anyos si Lizel. Ano paglingkod ko sa iyo ngayong hapon dyan sa Saudi? Wala lang. Wala lang. Ay, tangos ng ilong mo, no? Tunay ba yan? Siyempre. Side view ka nga. Yan. Side view? Aber, side view ka, side view. Daw si Angel Locsin. Abi ko humarap ka nga. Pero sino ka mukha mo? Hindi, wag lang sa harap. Kasi ano lang. Wag lang yung harap. Ay, importante may hinaharap dahil. Kung walang hinaharap ay wala kang kaligayahan. Pwede rin tagilid. Tagilid lang? Oo. Tagilid. May asawa po ba si Zel? So, may asawa ng sa una, may anak ako. Teka lang, medyo klaruhin mo. Ilapit mo nga yung mic mo sa nguso mo. Ilagay mo lang yung cellphone. Ilagay mo na lang yung cellphone sa lamisa. May lamisa ka ba dyan? Wala. Ilagay nga ako. Ilagay ko lang dito. Wag mo na igalaw. Baka mabuntis. Ganyan ka na lang. Ayan lang. Ano ba yung kaldero ko? Wakan mo yung kaldero.
tanong mo? Ang sabi ko, may asawa ba si Lisel? May asawa po ako. Ilan? Tapos, maghiwalay po kami. Ah. Sino pinakaya yung headset? Ba ako? Natinig ba ako? Ayan. Oh, yan. Ganyan. Medyo okay pa. Magluluto ka? Oo, sige. magluluto ako. Tingnan natin kung paano magluto. Pakinggan na lang natin. Tapos, iwalay po ako doon sa asawa ko. Bakit ka hiwalay doon sa asawa mo? May apat pa ako na anak. 4 yung anak mo? Yes. Apo, apat po. Wag ka namang magwala diyan, masakit sa tainga day, oh. Ayan, hindi nga ako nagwawala. Dandahan lang. Dahan-dahan lang. 4 lang yung anak mo. Oo, apat lang. Oo. 4 yung anak mo, tapos sabi mo hiwalay ka doon sa asawa mo. Iapat ng anak ko, tapos naghiwalay nga kami. Bakit pa kayo nagkiwalay? 4 na yung anak ninyo, nagkiwalay pa kayo? Mahabang kwento kung bakit kami naghiwalay. Bakit? Umpisahan mo. Chapter 1. Basta, sa babae din. Sabay tae? Anong sabay tae? Sa babae. Sa babae. Klaruhin mo kasi. Maganda yung buhay natin. Tika lang. Doon ko kami sa family ko, sa Sara. Oh, maganda buhay nyo. Aga kasi ako nag-asawa. Ilang taon ka 15. 15 ka nag-asawa? Yun lang. O pagkatapos, doon kayo sa may Sara, okay na may buhay ninyo, mag-asawa, hanggang naka-4 kayo ng anak. Ay bakit na humantong sa 4 na yung anak ninyo, naghiwalay pa kayong dalawa? Anong nangyari? Yung anak ako ng bunso ko is na, saglit Ba't nag-business kami ng, buy and sell ng mais, nangamuhat ako. Di ko magets. Tapusin mo muna, gawa mo na yan. Sige, kagatin mo. Kasi masakit sa tainga. 15-year-old daw siya nag-asawa. No? 15 anyos pa lang, nag-asawa na daw siya. Tapos, okay na may buhay nila bilang mag-asawa dun sa may probinsya. No? Pero, alamin natin ngayon sa mga chismuso dyan. Alamin natin kung bakit sila nagkaiwalay. Baka nagka-relate din kayo dyan. Alamin natin kung bakit sila nagkaiwalay. Kasi 4 na yung anak nila. No? Nagluluto daw ng cereal no? Kasi gutom na yung alaga niya. Pero nakita ko kanina parang dishwashing liquid na may binuhos doon. Talaga. Luluto ng cereal. Tapos dishwashing liquid yung nilagay sa niluto niya. Nakita nyo? Parang liquid, di ba? Parang Joy na liquid yung nilagay. Ano yung matika o ano? Ano yung nilagay mo doon kanina? Ano nilagay mo dyan kanina? Matika? Mantika? Ay, mantika. Ay, akala ko talaga, akala ko Joy. Cereal? Ano yung cereal? Pero bakit na yung mantika? Ano yung pinirito? Parang bihon sa atin. Parang bihon dito sa atin. Tapos dyan, cereal tawag dyan. Iba siya yung tawag dito sa kanila. Akala ko kanina, dishwashing liquid yung nilagay niya. Doon nilagay sa niluto niya. Ano may galit to sa mga amo niya, nilagyan ng dishwashing liquid? Saglit lang ha. Nagluluto pa si ate. Sabay-sabay tayo kakain. Yari tayo niyan. Pagkatapos niya lagyan ng dishwashing liquid, binuhusan pa ng powder na sabon. Alam mo
Kalamay ba? Ha? Ano nilagay mo na yun? Kalamay? Sukal. Ay. Kala ko, powder? Ano tawag dyan? Soap powder? Dalian mo at gutom na kami. Ano oras na oh? Alas 8:55 na. Gutom na. Ganun pala pag magluto dyan, no? Bilisan lang, madali magluto, no? Eh di sarap buhay pala kayong mga sa Saudi kasi madali lang lutuin yung mga pagkain ng mga amo nyo. Maakin mo, lagyan mo ng dishwashing liquid na Joy, tapos lalagyan mo ng 2 scoop na sabon. Matagal pa ba? Hintayin ko na lang yan konti. Pag kumulo, pwede na, no? Sige na, headset ka ulit. Usap muna tayo. Siguraduhin mo na hindi mahubsan, ha? Hindi mawala ng sabaw yung niluto mo. Yan po yung tawang ko lang. Oo, Oh, balik tayo doon sa buhay mo. Kasi tumawag ka sa akin. Pag-usapan natin buhay mo. Aber. Kailan ka nag-abroad? Kailan ka nag-abroad na iniwan mo yung asawa mo sa Pilipinas? Dito sa Pilipinas? Malaki na yung mga anak ko bago sila iniwan doon sa pamilya ko. Andun sa nanay ko yung dalawa sa papa nila. Sa asawa mo, bale? Dalawang babae, dalawang lalaki, oo. Yung dalawang babae, panganay yung lahat. Dalawang lalaki yung bunso. Tika lang. Magulo eh. Dalawa yung panganay mo. Hindi. Ano? Dalawa magkasunod. Hindi. Panganay babae. Tapos lalaki. Bale, 4 yung anak mo. 2 una at pangalawa nasaan? Ha? Una at saka pangalawang anak mo nasaan? Wala. Yung una at pangalawa, puro babae na sa papa. Pero pumupunta rin sa lola nila, sa nanay ko. Tapos yung dalawang lalaki, ang pangatlo at saka pangapat, nandun sa nanay ko. Pumupunta din. Ang tanong, ma'am, kailan ka ba nagpunta ng abroad? Kailan ka pumunta dyan ng Saudi? 2013. 2013. So, bali magsa 6 years ka na dyan. Oo, magsa 6 years. Sa loob ng 6 years na andyan ka sa Saudi na nag-abroad ka, iniwan mo si Mr. dito sa Pilipinas, doon sa probinsya? Bago ako pumunta ng Saudi, hiwalay na kami ng mister ko. Ay, hiwalay na kayo. Bakit? Na mahaba. Ito, kwento kasi, nag-anak ako ng bunso namin. Pag-anak ko ng bunso namin, pagpanganak ko ng mga 3 months, 3 months ata, nangamuhan ako. Nag-buy and sell ka ng mais kasi uso yan doon sa amin. So, nangamuhan ka? Nag-buy and sell ka? Tapos ano nangyari? Nag-buy and sell ako. Ito naman, talaga ako nakakasakit kasi nagpupuyat ako. Nakakasulat siguro ng mga binibiling mais, binibiling mais doon. Talaga ako nakakasakit. Teka lang. Tanggalin mo na nga lang yung headset mo, i-loudspeak mo na nga lang. Kasi mas okay pa kanina. I-loudspeak mo na lang. Sa taas. Ayan na. Ano sa baba ko? Pwede na. Sige. Kasi parang bungol yung busis mo. Hindi maintindihan? Ayan na. Sige na. So, tapos nangamuhan ka ng buy and sell ka ng mais? O ano nangyari? Tapos siyempre nanganak ako 3 months pa lang. Tapos siyempre siguro yung ginatawag na binat ba? Binat? Binat siguro. Bughat sa atin bughat sa Tagalog binat. Yun siguro kasi siyempre sa kakasulat ko gabi-gabi nang nando tapos tinatali ko kung magkano yung nabili ko, magkano yung natira na pera, magkano yung napautang ko sa day na yan. Sabi ng amo ko,
kumuha ka ng pagsulat mo. Pero yung taga-release ng pera, ikaw lang. Yung sabi ng amo ko. Nagpayag naman ako. Sabi ko, sige, meron akong kakilala, kaklase ko, best friend ko, parang kapatid ko na. Ganun sabi ko. Niluto mo. Balikan mo muna yung niluto mo. Baka luto na. Lahat yan, hinihingan ko lang. Tapos, yun lang. Tapos yun na, ano naman, tapos yun, ano siya, tapos nag-okay na kami doon, nag-usap-usap na kami. Sabi ko, sige, yun na lang, yung kaibigan ko na yun, yan na lang ang ano. Tapos kilala din siya kasi ng amo ko. Bali yung amo ko na yun, bali kapamilya sa asawa, sa side ng asawa ng amo ko, yung babae na yun, yung kaibigan ko. Sabi niya, okay yun, kung yun lang. O sabi ko, sige, okay. Kasi kilala kung na nga. Ganun, sige, okay. Usap-usap kami. Tapos kasi siyempre bukid yung sa amin Tapos malayo sa kanila, parang 2 baryo pa. Tapos sinusundo siya ng ano niya, kapatid niya paghapon. Sabi ko naman sa kanila, wag mo nang sunduin si ano dito sa atin, wag na natin pangalanan. Wag mo nang sunduin dito sa bahay. Yung asawa ko na lang, yung mister ko na lang mamaya kasi bumabiyahe yun ng motor biyahe ng motor kasi haba-haba doon bundok kasi bundok. Asawa mo nagbibiyahe ng motor. O tapos ano nangyari? Sabi ko, wag mo nang sunduin yung kapatid mo dito. Bali yung asawa ko na lang mamaya sa kanya maghahatid doon sa bahay niya. Tapos yung ginawa ko para hindi na masyado maano siya, mapagod. Sabi ko, sige, hatid sundo na lang. Sa umaga, susunduin. Sa gabi, isihatid. Ganon. Si mister mo, bale. Nung asawa ko. Tapos, nang hatid sundo. Minsan, aabot kami ng alas 10 kasi tinatali ko talaga Gabi? Paggabi na yun, wala nang customer, wala na ng mga naisibahay. Yun na, tinatali ko na kung magkano yung pera natira. Hindi ko kwentahin yung lahat, yung nabili na mais, kwentahin yun. Hindi, syempre, aabotin kami ng alas 10 na gabi, bago siya ihatid sa kanila. 2 baryo. Yun lang. Tapos, parang wala naman sa akin, kahit close sila, parang wala lang. Tapos bandang huli, siyempre, asawa ka, may nararamdaman ako, pero binabaliwala ako kasi wala nga akong nakita na ano sa bahay namin. Pero ano yung naramdaman mo? Sa feeling mo, ano yung mga naramdaman mo, Abir? Sa parang, hindi ko maintindihan. Gusto parang nakabahan ako palagi. Tapos, kasi siya, one time na yun, umuwi na yung asawa ko. Pag umuwi yung asawa ko, sabi ko, lutuin mo muna itong sitaw. Lutuin mo itong, latoy sa atin, diba? Sitaw. Sitaw. Sabi ko, lutuin mo itong sitaw. Sabi niya, ikaw na magluto doon. Nung dumating yung asawa ko, sabi niya, ako na yung magluto. Ikaw na lang doon sa kaha, sabi niya sa akin. Ako na lang magluto. 2 lang sila doon yung asawa ko sa kusina. Parang, pamatsyagan ko, dubing ko, masandughan ko. Pero itong kaibigan mo na ginawa mong sekretarya kasi tagalista nga, kumbaga nagtatali, no, nag-compute, no. Ano 'yun, may asawa? May asawa o wala? Dalaga. Dalaga. Pero may boyfriend siya. Napunta nga sa bahay. Yung boyfriend niya, napunta nga doon sa bahay kasi everyday nga sa bahay siya. Punta doon. Tapos hate niya nga yun. Sabi niya, bakit yan pumupunta dito? Tapos one time lang. Boyfriend niya, Ay, uwang ko sa kanya, basta hate niya yung boyfriend niya nga. Tapos malayo pa yung kanya sa roots pa yun, tapos pupunta pa ng Sara. Kaya nga ang layo, no? Ilang taon na yun? Ilang taon yung kaibigan mo na babae na yun? Edad ko rin, pero wala pa siyang asawa. Ilang taon ka that time kayo? Ilang taon kayo ng edad ng panahon na yun? Kasi ikaw may 4 na eh. Hindi ko natandaan. Kasi bata pa ako 16 pa lang nanganak na ako Sunod-sunod yun. Isang K-12, isang grade 11 yung ako, isang third year, isang first year, isang grade 6 yung bunso. Sunod-sunod yun. Bata pa ako noon. So bata pa rin siya, ganon din. Yung asawa mo ilang taon? Ilang taon yung gap ninyo ng asawa mo? 6 years lang naman ang gap namin ng asawa ko. May edad siya sa akin. Mas may edad sa'yo. So ngayon 32 ka na, 38 yung asawa mo. Assume na lang, sabihin na lang natin yung time na yun, 7 years ago na, nung nangyari yun. Oo.
Mga 7? So, bali, mga 20... Oo, mga 7. Yan, ganyan Oh, na. mga 25 pa lang kayo, siya dalaga, ikaw may 4 ng anak. Oh, kakapanganak mo lang. Oh. So ngayon, ano nangyari? Doon sa kusina? Ayun, sa kusina, nagluto sila. Tapos nung wala pa naman nangyari doon, tapos sabi ko, sige, bibili ako ng tuyo tsaka suka doon sa tindahan. Pagdating ko, nakagano yung asawa ko, andito siya nakaluto, nasa talikuran ng asawa ko, eh yung lutuan namin doon pa banda, nakaganon yung kamay, na nakaano sa likod. Sabi ko, ba't ganon? Pero parang binawaliwala ako, pero nung binawaliwala ko, sabi ko, hindi pa sapat para sa akin na magduda ako, kumbaga. Pero dinidibdib ko lang. Ramdam mo na kasi yun eh. Ramdam mo kung may ginagawa, di ba? Nararamdaman ko, pero parang hindi ko pinapaalam sa asawa ko kasi gusto ko talaga yung ebidensya na malaki. Ganun. Nung bandang gabi na, naglipas na yung linggo, nagpahinga. Tumating yung asawa ko, pahinga kami. Puno ng mais yung bahay namin, kabilaan, ganun. Pero may dalawang sopa dito. Diyan sa kabila, dito kami sa kabila. Yung ginawa ko, parang iningit ko ba siya? Andun siya sa kabila, natulog din siya kasi walang customer, tapos tanghali, tapos doon din siya nagpapahinga, dito din kami nagpapahinga. Parang ingit ko ba siya? Sabi ko, halika nga dito ka sa maghiga sa paa ko, ganun. Tapos yung ko man, tinitingnan ko siya, parang hindi siya mapakali, tagilid siya sa kabila, parang hindi talaga siya mapakali. Tapos, yung sopa na yun, may bintana dito, yung bintana na yan, mayroong kortina na makapal. Yung kwarto namin sa kabila. Tapos, parang, wala naman sa isip ko, nag-isip lang ako, sabi ko, iwan ko nga ito yung asawa ko, kung anong gagawin, kung ano pa may nakita ako, or na ano lang. Tapos sabi ko sa asawa ko, mag-CR muna ako. Sabi niya, sige. Siya babalik daw ako. Sabi ko, mamaya pagtapos ko mag-CR, babalik lang ako. Wala pa namang tao. Tapos yung ginawa ko po, sa likuran, tapos pumasok ako sa kwarto namin. Tapos pag doon ka sa kwarto namin, syempre madilim doon sa kwarto, doon sa kanila maliwanag, pero walang tao kasi kabilaan yung mais, hindi sila makita doon sa labas. Yung ginawa ko, syempre may butas na maliit doon sa may kortina, syempre pag maliwanag sa labas, madilim sa loob, makita mo talaga lahat doon sa labas, diba? Doon sinilip mo, anong nakita mo? Parang wala lang naman, parang pumasok lang sa isip ko na sisilipin ko gano'n. Isinilip ko lang, talagang nakita ko lang, pinuntahan siya ng asawa ko doon na nakahiga at saka hinalikan sa tabi. Yun lang ang umano sa dibdib ko. Pero hindi pa kami noon sa time na naghiwalay. Pero everyday talaga nag-aaway kami. Pag umalis yung asawa ko, pag dumating sa bahay, gulo na ako. Tapos pag malate lang, linggo na yung ko. Pero anong ginawa mo nung makita mong hinalikan ng asawa mo sa bibig? Wala lang. Hulog na mapaypay lang ako sa sa higaan namin. Tapos narinig na siguro yung yung katumba lang ba ako sa katre. Tapos yun lang siguro narinig niya. Pumasok siya sa loob. Nakita niya na lang ako. Naiyak na lang ako. Wala akong sinabing linabasan ko ang babae. Wala akong sinabi. Ako mismo ang umalis sa bahay ng nanay ko, pumunta doon sa bahay ng lola ko, bumiyahe ako papuntang Ahoy, malayo yun sa Sara. Isang bayan pa yun. Pero hindi ka naman nagwala, inamin mo doon sa asawa mo, kita nung hinalikan mo si kaibigan ko, si best friend, hindi mo inamin? Nag-away kami doon sa kwarto, pero kami lang dalawa, wala makarinig kasi iba kasi ako ayaw kong marinig ng parents ko, nag-aaway kami ng asawa ko dati. Ayaw ko talaga kasi nahihiya ako. Pero tanungin kita, anong reaksyon nitong best friend mo, nitong kaibigan mo na parang kapatid mo na, nung hinalikan ng asawa mo? Wala lang, tinignan na lang ng asawa ko, maybe siguro may something na sila matagal na hindi ko lang alam. Kasi matagal na hatid sundo. Lagpas na ng mga isang buwan kasi yun 3 buwan bago matapos yung harvest ng mais doon sa amin. Lintigan nga, harvest sana yung mais na yan. Tapos. Yan. Kaya, yun, yung nangyari na yun. Tapos ako yung umalis, pumunta ako sa lola ko. Yun, tapos sinabi ko naman sa lola ko, yung lola ko, konsenidora din naman, sabi niya, wala yan mo kung anong makapagaan sa'yo. Parang hindi ba nag-advise sa akin na baka ito na yung
yung buhay mo na wag mo manghiwalayan, baka maayos pa naman o ganun. Wala lang yun. Wala. Kasi sinabi ng lola, sige, hiwalayan mo. Walang ano yan, ganun. Siyempre siguro nakita ng lola ko na grabe yung iyak ko sa kanya, mga ganun. Mhm. Kaya hindi. Tapos nung nangyari, tapos pinuntahan na ako doon ng asawa ko. Oh. Kasi doon lang ako pupunta sa lola ko, edi sinundo niya ako. Sinabi ko sa kanya, bago ako umuwi, kailangan wala ang babae doon. Sabi ko kanya, hindi na naman sabihin paalisin yung babae kasi hindi alam ng amo namin kung anong nangyayari. Kung paalisin yung babae, baka magsabi yung amo namin na bakit anong nangyari, baka may sa negosyo namin, ganon. Sabi ng asawa ko, hindi ko yun napapaalis. Tapusin muna natin ang buwan natin. Tapusin natin yung na to. Pagkatapos nito, huwag na natin pabalikin sa susunod, yun lang. Parang na ako, parang sabi ko, sige, tapusin na lang natin kasi mahiya tayo sa amo natin, ganun, kasi nasimula na. Tapos nung araw-araw na nakikita ko siya, hindi ko talaga mapigilan yung sarili ko magwala. Ay, malamang. Ngayon wala talagang walang kamuwang-muwang itong best friend mo na ito na may ideya ka na nakimen na. Wala siyang alam ko na lahat. Alam ko lahat. Alam kung bakit ako na umalis ng bahay. Hindi nila alam kung bakit ako umalis. Sinanap ako ng nanay ko. Dumeded yung anak ko, umiwan ko. Kasi hindi ko nga matis. Tapos nagulat na lang yung nanay ko na bakit ako minsan nagwawala. Kung ano-ano yung pinagsasabi ko. Kahit maraming tao, parang binalit ako na kasi ang sakit talaga ang sakit Tapos hindi ka makakain ng maayos yun. Sinang tanong kinausap na ako ng nanay. Tapos yun, sinabi ko sa kanya ganon. Tapos pinatawag yung nanay ng babae, pinatawag yung asawa ko. Tapos nag-usap-usap kami, tinanong ako ng nanay ng babae, ano daw ang nangyari. Sinabi ko pa sa nanay niya, putang ina mo, bakit akong tanungin mo? Anak mong tanungin ng malandi. Ganun yung sagot ko sa nanay niya. Parang hindi ko na maintindihan, wala na akong respeto kahit kanino. Kasi ang sakit Yun lang, sakit lang talaga yung iisip ko. Yun lang. Tapos umabot na sa amo namin. Yun yung amo na namin nag-decide na sige, wag ka nang pumunta doon kasi may mga alitan na gano'n. Yung amo namin nag-decide. Tapos naging okay kami ng asawa ko. Hindi kami sa time na yun na naghiwalay. Hindi pa kami naghiwalay nung time na yun na umabot pa kami ng year bago naghiwalay. Bakit naman kayo naghiwalay? Nakasurvive naman kayo doon. Pero paamin mo asawa mo na ganito sa isang buwan na hatid sundo niya doon sa kaibigan mo na may nangyari sa kanila nung sinundo hatid niya doon sa motor. Hindi ko naman alam kung ano nangyari doon, pero oo nga, na-survive kami sa problema na yun, pero parang hindi talaga parang nawalang tiwala ko. Ang hirap talaga pagtiwala yung mawala kasi tiwala na talaga, everyday na lang mag-aaway kayo. Kunting lang, parang pinapalaki ko, kumbaga. Parang hindi na talaga kami nagkakasundo. Mahirap ka. Lang siguro kami sa mga bata. Tapos, yung ginawa ko, parang hindi na kami mag-aaway. Pumunta ako ng city sa kapatid ko. Naging katulong ako doon sa kapatid ko. Tapos nag-apply ako sa mga burger machine, nagtatrabaho ako. Yun, parang nakalimutan ko talaga. Parang nawala na talaga sa akin yung asawa ko. Doon na nag-umpisa. Doon na nag-umpisa na bihira na ako. Sabi ng nanay ko, sige, kung anong makakalutag daw sa namin kasi palagi kami nag-aaway, sige, umalis ka. Sabi ng nanay ko, magtrabaho ka noon. Tapos nung nag-decide na ako na may sa akin na kaibigan ko na mag-apply daw ng ibang bansa, yun, makapag-apply ako ng ibang bansa. Natuloy talaga, wala na. Totally na talagang hindi kayo nag-ayos ni Mister. Pero kasal kayo ni Mister? Hindi kami kasal. Yun lang. Tapos nung nag-a-apply ako doon sa Maynila, may nakilala kasi akong isang nanligaw sa akin. Yun, parang nagtutok ako doon. Nawala na talaga yung asawa ko hanggang ngayon. Wala na. Tinutok mo na lang talaga doon sa lalaki na nanligaw. Teka lang. Sabi ko, wag ka nang umasa na babalik pa ako sa'yo kasi ayaw ko na talaga. Tapos yun, inano ko yung mga anak ko. Tapos pinakilala ko sa mga anak, tanggap naman ng mga anak ko kasi hindi naman nung pakabaya yung lalaki, tumutulong din naman. Minsan pag
hindi ako makapagpadala ng, syempre mahirap dito sa amin, hindi agad-agad makapagpadala ng pera. Isang buwan, isang beses na Si lang bali, makapagpadala. doon pa lang sa may Metro Manila, kayo na ng lalaki na yan hanggang ngayon. Kami na ng lalaki. Matagal na. Magsa 6 years na kami. Ay, 6 years na. O, kalain mo yan. Kahit LDR kayong dalawa, yung lalaki dito pa ngayon sa may Metro Manila, dyan ka sa Saudi. Di ba? Bakit Ngayon pa? nagtatrabaho na kasi siya, tinuruan ko siya mag-aral ng TESDA. Ngayon nagtatrabaho siya dyan sa Maynila. Sa Helpoyat. Isa siya, installer siya ng mga elevator. Nag-install ng mga elevator dito sa may Hilpuyat. Ay, di mabuti naman. Tanggap niya naman yung mga anak ko. Tapos yun, minsan nagsusuporta din siya sa mga anak ko. Pag minsan di ako makapagpadala, may mga bayaran sa school. Minsan siya din nagpapadala doon sa una kong asawa. Pero wala pa kayong anak nitong lalaki na ito? Yan ang mahirap kasi hindi na ako kaanak. Hindi ka na makaanak? Bakit? Pinaputol ko na. Ayun lang. Pero okay lang naman sa kanya. Bago kami naging kami, sinabi ko na talaga sa kanya na hindi na ako makapag-anak. Okay lang sa kanya. Bakit mo naman Doon na siya. pinutol dahil doon sa sunod-sunod yung anak mo? Na 4, sunod-sunod. Sunod-sunod yung anak ko, 4 eh. Kaya nag-decide ako na magpa-ligate. Tapos sinabi ko naman sa kanya, sabi ko sa kanya, ligate ako, hindi ka makapag-anak sa akin. Tapos sabi ko, okay lang naman sa kanya, hiwalayan niya ako kasi binata siya, tapos bata pa siya, 25 pa lang siya ngayon. Sabi ko, okay pa naman, makapag-isip-isip ka, hindi ko naman pinipilit sarili ko sa iyo. Okay lang sa akin, hiwalayan mo ako, wala namang mawawala sa akin. Yung mga anak ko, so ano ko pa rin, andyan pa rin yung mga anak ko para sa akin, sabi ko. At saka, sabi ko naman doon sa una kong asawa, hiwalay lang tayo, pero sa mga anak natin, magulang tayo. Sabi niya, okay lang naman sa kanya. Umuwi ako doon, nag-uwi ako sa amin. Doon din siya, napunta din siya sa nanay ko. Umuwi din siya dyan, pero wala na talaga kami. Pero yung sabi niya lang sa akin, kasi andyan pa daw siya, wala pa daw siyang asawa, wag ko lang daw papuntahin doon ng boyfriend ko kasi masakit din daw sa kanya. Pero wala siyang girlfriend. Wala. Hanggang ngayon walang asawa, walang girlfriend. Dahil lang doon sa kaibigan mo na tinuring mong kaibigan, kapatid, no? Dahil doon nagpatukso, nakita ng dalawa mong mata, doon sa madilim na kwarto, nakita mo yung mga nangyari doon sa maliwanag sa labas. Nakita mo yung Okay lang sana. Oo. Okay lang sana sa akin kung haka-haka lang. Pero nakita mismo ng dalawang pap ko. At tapos sa bahay pa ng nanay ko, masakit talaga para sa akin yun. Pero yung mas na kwento, ako pa yung masama. Kasi ako yung nag-boyfriend siya, hindi siya nag-asawa. Bahala sila anong sasabihin nila sa akin, wala akong pakalam. Oo, malamang may mga ganong feedback talaga na lalabas, no? Na ikaw may mayroong boyfriend, tapos siya walang asawa. Parang kumbaga, parang lumabas na malinis siya, ikaw yung may kasalanan, kaya kayo nagkaiwalay. Kasi ikaw may boyfriend eh. Pero kung tutuusin sa 6 years na yan, matagal na. 'Di ba? 6 years na. Oo, minsan pag umuwi ako doon, may time na pag pumunta siya sa bahay, nag-uusap sila ng tatay ko. Paborito pa rin siya ng tatay ko. Gusto pa rin ng tatay ko na buo yung pamilya namin. Pero sabi ko sa kanya, oo naman hindi sana. na talaga. Pero wala na talagang chance? Wala na talaga. Kunyari, Nakikita siya, may awa ako, pero pag mamahal wala. May awa ako kasi nasira yung yung pamilya namin. Pero sabing, babalik ako sa kanya, hindi. Sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin, antayin niya daw, baka maghiwalay daw kami ng boyfriend ko. Sabi ko, maghiwalay man kami ng boyfriend ko, never na magbalikan tayo. Kasi sabi ko, nasasaktan lang ako matangali kasi alam ng pamilya mo, diba, sabi ko, hindi araw-araw na maging okay kami ng pamilya mo. Sumbatan ako ng pamilya mo, masakit sa akin, mag-aaway lang kami. Mas gustuhin ko pa na ganito na lang ako, mag-iista ako, kasama ko mga anak ko, kahit sa magbalikan tayo. Pero sakali mag-effort si mister na ganito, dalhan ka ng bulaklak, ng ano? Hindi na, wala na talaga, wala na talaga kahit konting natira sa akin, wala. Pag umuwi ako doon, pag umuwi ako doon, kasi yung gano'n, bibiyahe pa rin siya ng motor. Bumibigay siya ng pera sa akin para sa mga bata. Tinatanggap ko. Pero ganito na may kunting kunyari open siya sa'yo na pwede tayo mag-usap na tayo lang dalawa, ganito. Alam,
nag-usap kami na kaming dalawa lang. Oh. Pupunta kami ng bayan, siya yung sinasakyan ko. Ay. Nag-uusap kami sa restaurant, kakain kami ng mga halo-halo at parang date. Pero sabi ko, hanggang dito na lang tayo pag-uusap. Pero yung ibalik pa natin yung sa atin, Wala hindi na. na yung nangyayari. Yun ang sinasabi ko. Pero pag sikaling iangkas ka ni mister, tapos yung kamay mo ilagay niya doon sa harap niya, doon sa harap sa dibdib, para maramdaman mo yung tibok ng puso niya. Wala talaga. Kahit ano pa siguro ang akap ko or ano ko, hindi na to titibok. Akap lang ako, hindi to titibok. Ewan ko. Basta yun na talaga. Kasi naranasan ko na yun. Kasi nagangkas man ako sa iya, nagtabanwa kami. Pumunta kami ng bayan. Pero paano yan kung yung motor niya inaangkasan mo, pero baka biglang matumbay motor tapos siya yung umangkas sa'yo? Anong pakiramdam? Ano kaya gagawin mo? Di ba ko agad? Babangon ka kaagad? Grabe din. Hindi na talaga yung mangyari. Ano na talaga sa sarili ko, parang na-prove ko na sa self ko kasi hindi lang ako isang beses na umuwi sa amin, pangatlong beses na ako nakauwi ng Pinas. Tapos wala na talaga, nagkikita kami, nag-uusap kami, nagpapainom ako dyan sa mga barkada niya sa bahay. Pero sabihin, nag-uusap kami, close kami sa mga bata minsan. Tapos siyempre, pag dumating ka sa Pinas, may party sa bahay, doon din siya. Tapos siya, close sila ng tatay ko. Kung ano ang problema ng tatay ko, tapos doon sa mga mais ng tatay ko, palayan ng tatay ko, parang pinakonsult pa rin niya yung unang asawa. Parang pamilya kami, pero talagang magbalikan na magkatabi or what na matulog, wala na. Wala Pero, talaga? Paano pag nakita mo si mister na ganito, lasing? O tapos nakita mo, umihi na sa pantalon niya, anong gagawin mo? Alam nga naman, hindi mo bihisan yun. Siyempre, pag bihisan mo yun, may chance talaga na makita mo si Manoynoy. Sabi mo na, miss ko rin to 6 years ago. Wala. Alam niya kasi yung bahay namin doon, alam niya yung pasikot-sikot kasi doon kami na-stay. Alam nila kung saan kwarto namin. Nung time ng una kong umuwi, pumasok talaga siya ng kwarto. Lumagos ako, pumunta ako sa kwarto ng nanay. Sabi ko, pag uulitin mo yan ulit, hindi ka na makatapak sa bahay namin. Sabi ko sa kanya. Sabi naman talaga, parang talaga ako sa kanya. Andito lang tayo para sa mga anak natin. Pero yung sa atin, huwag na natin ibalik kasi ang hirap. Wala na talaga? Fix man? Wala. Mahal ko yung boyfriend ko. Tagal na naman. Oo naman. Tapos Kasi siya, tinanggap ka ng boyfriend eh. Ilang taon pa lang siya naging kami. 19, magti-20. Di ba pa? Tapos ikaw 25 that time, 26 gano'n. Tapos siya mga 20 pa lang, boyfriend mo. Hanggang ngayon, kayo pa rin. Tanggap ka niya kahit wala ka ng matris. Ang distant relationship naman kami ng wala naman akong nakita sa kanya na sabihin ng babae, yung time niya naman sa akin pagkatapos magtrabaho, tatawag sa akin, ako na, tapos sabi ko, sige, message mo ako pagdating mo ng graduation, pagdating mo ng Pinas, tatawag, yun na, tawagan na kami hanggang magabi, kung anong oras matulog, yun na. Wala akong nakita ako sa boyfriend ko na to. Tapos, pagpapano siya sa mga anak ko, pag humingi yung mga anak ko sa kanya, kahit minsan busy sa trabaho, kahit load, agad-agad, binibigay niya pag may time lang siya makalabas. At least masaya ka na kahit na ganyan na maayos din kayo ni ex-husband mo no? Kahit papaano makaangkas ka pa naman sa motor. Maayos kami, hindi kami nag-ano kasi sabi ko naman sa kanya, wala tayong awa, yung iba kasi naghiwalay, di ba, hindi nagpapansinan, hindi nag-ano. Sa akin, hindi wala tayong ganun, sabi ko. Okay tayo, magulang tayo ng mga anak natin, kaya hindi natin ipakita, na ganito man tayo, naghiwalay man tayo, pero andyan pa rin tayo para sa kanila. Kasi tama naman. Yung lang yung mga bata para hindi maano yung ano. Kasi apat pa naman, pero hati na ngayon yung mga anak ninyo. Dalawa kayo ngayon. Doon nagstay kasi yung dalawa kong lalaki sa nanay ko kasi doon yung school. Tapos yung isa ko, doon din naman lahat sila ng school. Pero yung isa ko, yung third year ko, nag-transfer sa kabilang school. Pero malapit din naman. Doon sila lahat sa nanay ko. Tapos kaso lang nauwi talaga yung dalawa kong babae doon kasi mahina yung signal doon sa bukid, doon sila sa bayan. Malapit kasi sa bayan, malapit yung bahay ng papa nila. Doon sila sa papa nila. Tapos yun lang. Hati din yung padala. Nagpapadala ko sa nanay. Nagpapadala din ako doon sa papa nila. Kasi ang dalawa kong anak ay. Sige.
So ano yung niluto mo? Baka nawala na ng sabaw dyan? Si Ate Isol nanonood oh. Andun na pala si Ate Isol sa may South Korea na pala si Ate Isol. Kamusta na yung South Korea, Ate Isol? Dito sa Pilipinas, mainit. Pagdating mo dyan, malamig. Dito pa yung sobrang lamig. Malamig din dyan sa may Saudi ngayon. Ano yung niluto mo? Baka okay na. Pwede na tayo kumain. Hindi pa yun. Hilaw pa yun. Hilaw pa? Kanina. Gutom na ba kayo? Gutom na daw sila. Gutom na daw yung mga manunood, oh. Oo, mamaya paghain ko sila. Tapos lang yan. Para lang yung sa mama. So ano yung huling mensahe mo para doon sa ex-husband mo? Sa Ang mensahe ko para sa kanya is sana makahanap na siya. Yes. Yun lang. What else? Yun lang. Yun lang, wala nang Huwag niyang pabayaan yung mga anak namin. Yun lang kasi malayo ako. Kasi ako hindi naman ako nagpapabaya kahit pa paano. Makayod ako dito para sa kanila. Kahit yun lang. Wala bang I love you goodbye dyan? Wala nang I love you na lang siguro, love you. Iba kasi yung I love you, iba naman ang love you. Iba pala, love you na lang. Iba pala yung love you kaysa I love you. Yung I love you para yun sa pangalawa. Yung love you para sa Yeah. Abot sa langaw. Sige, may gusto kang maraming salamat sa pag-share ng kwentuhan mo ng buhay na may alam ko may nakarelate din dyan, no? Hindi lang ikaw yung may ganyang sitwasyon. Ano pa ang paglingkod ko? May gusto kang batihin? Gusto mong bumati? Binabati ko yung boyfriend ko dyan. Mag-ingat ka lagi. Mahal kita. Kita ipagpapalit kahit kanino. Stay strong na tayong dalawa. Yun lang sa mga anak ko. Mag-aral kayo ng mabuti. Andito si mama. Nagtatrabaho para sa inyo. Sa mga pamilya ko dyan lahat. Mag-ingat kayo palagi. Kita na lang tayo ulit pagbalik ko. 2020, next year. Sige. Kabalik ko lang kasi. Kakabakasyon mo lang dito pala sa Pilipinas? Kakakaputok mo lang? 3 months ako dyan. Nung September 29 lang ako bumalik dito. Tagal pala bakasyon mo, no? Saan ka nag-stay? Dito sa boyfriend mo sa Manila? Sa Manila. Tapos umuwi din ako sa probinsya sa mga anak ko. Tapos bumalik na dyan sa Manila. Sige. Lizelle Aguliana mula po sa may bansang Saudi. Maraming salamat, ma'am. Salamat po. Salamat. Good vibes sa gabi. SG. Good vibes sa gabi. DJ Jel Remix. Programang ito gustong magpapasalamat